Dito naman ho mga kababayan, Senator Jinggoy Estrada vows to restore OVP budget. Palakpakan ho natin kung magkataon. Hindi. This is not about budget ni Inday Sara kasi malungkot Correct. ako. No, hindi ako malungkot. Kasi ito'y pinapakita na yung gobyerno ni Bangag at ni Tambaluslos at ni Lisa Tanas, they're there to what? Para sipsipin, ubusin ang pera ng bayan. Sa tingin ho natin, dapat ho talagang tayuan na yung mga pinagagawang kalukuhan ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Para dito kay Senator Jinggoy Estrada, kung sakali mang magawa niya ito, congratulations sa iyo, sir. Kasi pagka hinayaan ho natin itong mga congressman na to, lalaki ho ang ulo nitong mga to, lalo na itong si Saldicot, itong si Kimbo. Isipin ho nila, lahat na lang ng gusto nilang gawin dyan sa House of Representatives, wala nang makakakana sa kanila. Mantakin nyo yun. Kinatay ho nila ang budget, di man kalahati. Nagtira lang ho sila ng 733 million. Pero bago ho natin umpisa ng ating talakayan, grabe naman ho itong post na to ni Sir Ibi Hugalbot. Di pa ho tayo nakarecover dun sa Duran-Duran. Meron na namang concert sa Malacanang. Di pa ho confirm. Itong alingas-ngas na to, tingnan ho natin sa mga susunod na oras kung ano magiging development dyan sa concert na yan. Baka pang luglog, pang hugas. Di ba pagka may amats ganun ginagawa, nagbabanlaw, pangbanlaw. Panghugas tuloy. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa Page Update, isang like at isang subscribe lang ho, sobrang saya na ho natin dito. At sa mga gustong sumali sa ating community, grabe, napakarami hong sumasali sa ating membership. Maraming salamat ho, no? Napakalaking tulong ho yan sa PH Update. Shoutout ho sa lahat ng bagong member natin. Bukas na ho natin i-shoutout isa-isa. Dahil singit lang itong video na to, magpapahinga na ho talaga tayo. Kaso nakita ho natin itong post na to nitong si Sir Ibi Hugalbot. Ito ang tanong natin sa ating mga kababayan. Hanggang kailan ho ba tayo magtitiis sa mga ganitong klaseng kalokohan na ginagawa sa atin ng pamahalaan na to? Grabe ho yan. Kagabi lang, gumasta ho sila ng mahigit 100 milyon para dyan sa Duran-Duran birthday concert. Surprise birthday concert. Surprise birthday concert daw para dito kay Marcos Jr. Dito rin pala dito sa video na to, papakinggan ho natin itong si Congressman Bebot. Kaugnay doon naman sa alingas-ngas ng pagpapatalsik o impeachment kay Vice President Sara Duterte. Mabalik ho tayo. 100 million pesos para diyan sa concert ng Duran-Duran sa birthday nitong si Marcos Jr. At nakita ho natin dito sa mga government official na to, yung sobrang luxurious na pamumuhay kagaya nitong si Gimbo. Habang ang ating pamahalaan nagko-concert ng nagbe-birthday party ng ganyan, hindi na nga ho kailangan ng birthday. 'Di ba? Out of nowhere nagpapa-concert ho yung mga yan diyan sa Malacanang. Kaya yung Duran-Duran na yan, wala hong kwenta yan. Sa totoo lang wala hong kwenta yan Duran-Duran na yan. No, tsaka yung mga nangyayaring concert na yan. Kaso, konting kahihiyan naman ho sa sambayan ng Pilipino. Ang dami hong nagugutom ngayong mga panahon na to. Tapos bigla nyo kami papasingitan na kakatapos lang ng birthday ni Marcos Jr. Di pa kayo nakarecover sa hangover nyo kagabi. Magpapa-concert na naman kayo sa... Ayun na nga, commentary ako kayo dyan sa banat na yan. Itong si Sir Ibi Hugalbot. Dito naman ho mga kababayan, Senator Jinggoy Estrada vows to restore OVP budget. Palakpakan ho natin kung magkataon. Hindi. Ganito kasi yan. Last election, ito totoo sa mga kinampanya nitong si Vice President Sara Duterte, talagang sa mga kamay na itinaas niya. Isa ko kasi yan si Senator Jinggoy. No, pero napabilib naman ho tayo nitong si Senator Jinggoy kahit papano. Ibig sabihin, kahit hindi siya vocal ngayon at yung ibang mga agenda na talagang pambanat sa mga Duterte, medyo sumasaw-saw siya. Siguro, hindi naman intensyon ni Senator Jinggoy na sumausaw, kagaya ng mga kapritsyohan nitong si Risa Hontiveros. Hindi naman ho siguro niya intensyon, pero alam naman natin direktang banat yon sa mga Duterte, di ba? At yun ang pinatutunguhan ng hearing nitong si Risa Hontiveros. Pero itong si Senator Jinggoy, sumasaw-saw ho siya sa mga ganyang klaseng kapritsyohan nitong si Risa Hontiveros. Pero dito ho natin nakita na kung itong si Senator Jinggoy medyo dinidistansya niya na sarili niya dito sa mga Duterte na to dahil nakikita naman ho natin ang political landscape ngayong mga panahon na to talagang nagbabago kada araw, kada oras nga nagbabago Dito natin nakikita na yung pagiging nasa
nasa matinong kaisipan na government official, dapat ho ganyan sana mag-isip. Diba? Dapat ho sana ganyan mag-isip. Hindi ho kagaya nung sa House of Representatives, puro politika ho sila. Yan nung yan si Saldico, hindi ho natin malaman kung saan nanggagaling. Baka hindi man nga siya galit sa mga Duterte. Baka napipilitan lang ho siyang gawin yung mga ginagawa niyang yan dahil yung kanyang BFF na may hawak sa susi ng kaban ng sambayan ng Pilipino. Etong si Saldico, kumbaga sa isang mansyon, mayordomo lang ho yan. Ang talagang may hawak ko sa susi, walang iba kundi yang si Tambaluslo. Siya ho talagang may hawak ng susi ng kahadyero sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Kung magawa yan nitong si Senator Jinggoy Estrada, di palakpakan ho natin. Tingnan ho natin. Kasi rekomendasyon pa lang ho yun eh. Hintayin ho natin kung ano mangyayari. Pero nung unang labas ho ng balita na yan, talagang marami hong na-trigger sa ating mga kasama dito sa PH Update at sa mga iba't ibang channel pa. Ito naman ho, talagang grabe naman ho yan. Baka ano pa to? Free promotion po para dito kay Bong Revilla eh. Talagang yung nasunugan ho, mabilis pa sa alas 4. Basta ayuda. Tatak Tambaluslos. Nakaresponde na ho. Ito mga kababayan, nakaresponde na ho itong si Bong Revilla doon sa mga nasunugan na ng mga kababayan natin ngayong araw. Pakinggan ho natin ang kanyang banat. Nagdala tayo Grabe talaga ho itong mga tao na to. No? ng pagkain, no? Pagkain na luto na, Jollibee, and then nagdala tayo ng mga relief goods, tubig, tsinelas para sa kanila. At tinitingnan din natin kung ano pa yung maitutulong. Financial support, yes, Nung panahon ni Tatay Digong, si Senator Bongo ang pinakaunang nagpupunta pagka may nasunugan. Siyempre nga, ano ho ngayon eh, di ba? Malamang, di ho natin alam bakit wala pang post kaugnay sa kanya. Siguro pinipigilan ho ng mga mainstream media itong administrasyon pagkagalaw nitong mga kaalyado ni Tatay Digong, kahit ano pang itulong ng mga yan, huwag niyong i-cover yan. Parang ganun noon dati nga, di ba? Ito mga kababayan, lipat ho tayo. Si Senator Jinggoy Estrada na naman ng mga kababayan. Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada has urged ex-Senator Fantilo Lacson to name the person who was allegedly approached by dismissed Mayor Alice Goho with a 1 billion bribe. Naku, sino kaya yan? Wag daw idaan sa hulaan. May mahilig ko dyan itong si Senator Ping Lacson eh. Mahilig yan magpahaging-hagin eh. Pero balita ko natin, ano yan, yung Chinese, Filipino-Chinese. Sinabi naman kaso hindi sinabi yung pangalan. Yung gusto ni Senator Jinggoy para magkaalaman na kung sino yung ano na yan, kung sino yung gustong i-bribe nitong si Alice Guo. Sa tingin natin, hindi mo na masisindik kay Senator Ping Lacson. Ayun na nga mga kababayan, punta ho tayo dito kay Congressman Bebot Alvarez. Pakinggan ho natin kung ano yung mga punto de vista niya kaugnay dito sa linulutong impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Mabilisan lang ho ito mga kababayan. Kumbaga, PH Update Quickie lang to. PH Update Quickie. Nagbabala si dating House Speaker at ngayon incumbent Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na ikasisira ng Marcos administration at posibleng mauwi sa gulo ang umano'y pinaplanong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Alvarez, walang duda na may kakayahan ang mababang kapulungan ng Kongreso na i-impeach si VP Duterte dahil sa huli ay numbers game pa rin ito. Pero ang magiging epekto anya nito ay babaliwalain ng Kamara ang mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino na bumoto kay VP Sara noong 2022 elections. Babala pa ni Alvarez, isa itong political suicide para sa Marcos administration at maaaring magkagulo pa ang bansa gaya ng nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Hindi, alam niyo mga kababayan, yung mga banat na yan itong si Congressman Bebot, hindi ho hindi malabong mangyari. Talagang magkakagulo. Sa totoo lang sabi ko naman ho sa inyo dito mga kababayan, pagka nagkataon na kailangan na nating lumabas, makikita-kita ho tayo dyan mga kababayan. Pero hindi nyo ako makikilala syempre. Yung mga nakakakilala sa atin, yun lang ho makakakilala sa atin. Pero magsasama-sama ho tayo dyan kung sakali talagang babuyin nila ang ating
saligang batas, no? Yung mandato, pagka binabo yung mandatong ibinigay dito kay Vice President Sara Duterte, talagang magkakaano ho yan, magkakagulo ho. Yun ang panigurado dyan. Sinabi pa ng dating House Speaker na sa halip na mamulitika ay pagtuunan na lamang ng pansin ng administrasyon ang pangunahing mga suliranin ng mga Pilipino gaya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng trabaho at mababang pasahod. Kunwari, at sumisweldo lang ng, sabi mo ng 300,000 pesos ang sweldo nila. 3 times 10. Sa 10 buwan, that's only 3 million. Oy, Kimbo, makinig ka, ha? Ito naman si Madam, hanggang ngayon, di pa ho tapos bumalagbag dito kay palakpakan mo muna natin to si Madam. Ito, klase talaga itong si Madam Maharlika, oh. Paano Lloyd. maka-afford yung mga jutang GNMS na yan ng 23 million, 11 million, 10 million, 15 million na mga bag at mga alas na hindi naman bagay sa pagmumukha ni Kimbo at sa lahat ng mga asawa ng mga kongresista, senador. Kaya nga kayo, sabi ko araw-araw, you have to speak up dahil nasa martial law na kayo. Naku po, yan na nga ba Ay, mga sinasabi tao dito, natin? baka magising kapitbahay. Oh. Nasa martial law na kayo. Lahat ng panggigipit. Pag hindi nila gusto ang sagot sa Kongreso, sa Senado, akala mo sila ang husgado, sila ang mga pulis na huhulihin nila, ipakakulong nila. So, kaya nga, di ba, paulit-ulit natin sinasabi na Butragis, i-abolish na natin ang Korte Suprema, i-abolish na natin ang PNP at AFP, kasi yung mga jutang GNMS sa Congress at Senate, kapag nagko-conduct sila ng hearing, pag hindi nila nagustuhan yung sagot, iko-contempt nila, ipapakulong nila, martial law na kayo dyan. Sana hindi ako okay, sorry, palangga. Ano tawag dito? Sana gumising na kayo. Harap-harapan kayong binababoy ng kongresista. No, hindi. Sabi ko nga sa inyo, itong sabi ni Inday, di ba? Tuloy ang trabaho niya. Kahit zero budget, gagawin nila yung trabaho nila. Pero sino ang maaapektuhan nito? Yung mga totoong tinutulungan ng opisina ni Sara. Hindi si Sara. Hindi siya mayroon pa siya 700 plus million na binigay nila, di ba? Nahiya naman ng mga hayop na yon, di ba? Hindi maghihirap si Sara. Tandaan nyo, kahit walang budget, hindi maghihirap si Inday. Pero ang mahihirapan, yung mga taong humihingi sa kanila ng burial assistance, Correct. ng kung ano-anong mga assistance, di ba? Kasi binigay na nga, o ibibigay nila yung budget sa DPWH na hawak ni Lisa, sa DOH na hawak nila. Wala pa ngayong 90 billion dun sa PhilHealth na pinag-uusapan natin. Hindi pa sila makontenta. Barya lang yung 1.2 billion. Mga kababayan, wala naman sanang problema kung ginagawa ng DSWD talagang binibigyan kayo ng mga Nawalan ka na sounds, livelihood Madam. program, wala tayong problema dyan. Sasabihin ko pa, sige, lahat ng budget ilagay sa DSWD kasi nakikita natin na ginagawa nila yung para sa mga proyekto, tinutulungan talaga ang taong bayan, nabibigyan talaga yung may sakit. Tingnan nyo kayo, nagmamakaawa kayo, pati PCSO wala nang naibibigay na pera sa inyo. Natulong, binubulsa na, Correct. nasa martial law na kayo mga kababayan. Dahil mismo ang mga senador at mga kongresista, umaakto sila nang sila ang makapangyarihan. Nakita nyo, nagpapadukot sila ng mga ng mga nakakulong. 'Di ba? Yung nakaraan, kahapon yata yun, may hearing na naman sila. My goodness. Dinidiin nila si Pangulong Duterte at yung dating administrasyon na nililink dito sa war on drugs na ito, Mga kababayan, ang usapin sa Pilipinas, 'di ba, hindi para pagtakpan yung mga pulboroni, hindi para busisiin ng mga senador at ng mga kongreso yung mga napatay na, yung mga nagurgur na mga kalaban ng bayan, yung mga Chinese na pinag-uusapan. I cannot go on details kasi hindi ko napanood. Wala namang kwenta. Ang haba-haba, spend ng millions of money of the Filipino people, tapos ang gusto lang naman nila idiin yung Duterte.
Correct. Diba? Imagine nyo, pinagtsatsagaan nilang imbestigahan kuno, maglabas ng mga preso para idiin si Duterte dahil ang pinag-uusapan nila yung mga nagurgor. Ang nakakaloko kasi doon sa paglalabas nila ng ano na yan, kaya hindi bebenta sa sambayan ng Pilipino yun. Pagka malaliman na hong talastasan kaugnay doon sa mga ilinabas nilang PDLs na yun, na kung saan pinapakanta nila laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Babalik pa rin ho tayo doon sa tanong, doon sa tanong na meron ho ba kayong problema doon sa pinatumbang 3 Chinese drug lord? Yun lang naman eh. Yung 3 Chinese drug lord na yun, napakarami hong sinirang buhay ng mga pamilya. Yung makaramihan dyan, OFW pa. Dahil habang nagtatrabaho sa ibang bansa, yung mga magulang nitong mga bata na to, yung mga anak nila dito sa Pilipinas, inaalokan, pinagbebentahan ng ipinagbabawal na gamot nitong galing dito sa mga Chinese drug lord na to. Meron ho ba kayong issue doon? I-comment nyo nga sa Na mga sangkot sa pulboronic. Hindi ba dapat ang pag-aksayahan ng mga hayop na ito na nag-cut ng budget kay Inday Sara kung paano kayo tulungan? Di ba dapat kung paano kayo bigyan ng trabaho? Patay na yung mga hayop na yon na mga nasangkot sa droga. Bakit kailangan pa sila bigyan ng hustisya? Bibigyan ng hustisya. Kita nyo yun, kung paano nila pinaprioritize yung mga walang kwentang issue, yung mga kawatan, mga jejemon, mga gumurgor sa inyong mga anak, mga nagsira ng inyong kinabukasan, imbis na ang pinag-uusapan dyan sa Kongreso at Senado kung paano panagutin ang mga smuggler na nagkakaapekto, smuggler katulad ni Lisa, katulad ni Michael katulad ng kanyang pamilya, kung paano. Ang tawag ko dyan, Balagbag Unlimited. Lahat to, from head to toe. Talagang sasabunin ho kayo ng maigi nitong si Binibini. Ay, nako, kaya tinawag ho siyang Mother Dragon. Kayo nahihirapan kung paano kayo nasasaktan every day. Kinikitil ang inyong karapatan, ang inyong buhay, kinikitil ang mga kapalaran o future ng inyong mga anak. 'Di ba? At tirahin si Sara. Hindi si Sara ang, ulit-ulitin ko, ang maaapektuhan. Yung mga benepisyaryo niya. Dahil yung 1.2 billion na yan, si Lisa Tanas ang kakamkam niyan. Nako. Okay? Harap-harapan kayong ginagago. Balikan nyo yung 5,500 flood control. 1.4 billion yan. Barya lang kaya yung 1.2 budget, 0.2 billion budget ni Inday, wala yun. Wala yun sa ninanakaw nila na 1.4 billion doon pa lang sa sa flood control na yon. Ang gusto ko, gumising kayo mga kababayan. Mga palangga, gumising kayo. Kailangan yung lumabas sa inyong mga bahay. Mag-speak up kayo. Walang proyekto ang gobyernong ito. Walang proyekto ang mga putang inang kongresista at mga senador. Anong ginagawa nila? Ang kanilang mga asawa, ang mga aso, pinapasuot ng 12 million na alahas katulad ni Kilay. Ang si Saldico, di ba, may bahay sa Paris, pinapasara ang YSL, pinapasara ang mga designers, samantalang kayo gutom. Ano ang proyekto ng mga kongresista at mga senador? Lahat ng pera nyo, inuubos nila. Ngayon, ang mga anak nyo, hirap na hirap kayong makakain. Gusto nila $64 o 64 pesos lang ang budget na makontento ang isang Pilipino o isang pamilya na may household na 4 or 6. Nakarang ba ako dito? Hindi naman. Okay, 4 or 6, di ba? Yan ang, hindi, bulag ba kayo? This is not about budget ni Inday Sara kasi malungkot ako. No, hindi ako malungkot. Kasi ito'y pinapakita na yung gobyerno ni Bangag at ni Tambaloslos at ni Lisa Tanas, they're there to what? Para sipsipin, ubusin ang pera ng bayan. Si Sara willing, wala siyang pakialam. Basta yung kung ang budget niya kahit zero. Dahil
sa kanyang mga expose, ang nakikinabang ng pera nyo ang mga kongresista at ang mga senador. Yung mga young guns na yan, bakit tinitira si Sara? Lahat yung mga young guns, lahat ng mga kongresista na yan. Kasi para bigyan sila ng malaking budget. And they are not for the Filipino people. They are for themselves. They are for Hermes, for diamonds, for cars, for bahay sa ibang bansa, travel nila. Kayo ang nagpupondo. Kayo ang nagbibigay ng marangyang buhay sa kanila dahil hinahayaan ninyo na nakawin ang pera. Ano pa ba ang kailangan yung makita sa bangag na gobyernong ito? Manggipit ng manggipit sa kalaban sa politika dahil hindi sila aalis dyan sa Malacanang kung wala kayong gagawin. Ayun na nga mga kababayan, no? Dito na ho natin tatapusin ang banat na to ni Binibining Maharlika. Nakita nyo naman, napaka-intenso. Kung di nyo pa napanood yan, punta ho kayo sa Boljak TV. Ibang klase ho talaga tong si Binibining Maharlika. Napakalupit. Saka yung ramdam ho ninyo yung emosyon, yung passion niya din sa niya na yan, sa advocacy niya na talagang balikan itong administrasyon na to dahil sa panlulokong ginawa nila noong nagdaang eleksyon. Ito ang matindi dito. Kanina pa ho itong tab na to, hindi natin napapasadahan. Ito pa lang si Atras Abante. Itong si Benny Abante. Ano ho pala to? Abante na isang bishop ng MBBE Church. When he proposing a motion to detain attorney Harry Roque sa Human Correctional. Meron ho bang bishop na ganito umasta? Ako naman pagdating doon sa pananampalataya nitong si Atras Abante, wala ho tayo doon. Kasi hindi rin ho naman natin kiniklaim dito na talagang santo tayo, no? Hindi ho tayo malinis. May kasalanan ho tayong lahat. Pero bilang isang ulo ng isang napakalaking kongregasyon sa Pilipinas, kaya niyo ho bang sabihin itong mga ganitong klaseng litanya sa isang tao? Tony Roque should be detained in the Women's Correction Act. Women's Correction. Hindi ho biro yun, Paduano, hindi ho biro. Hindi nakakatawa. Akala ko kasi nila, cool kids sila ngayong mga panahon na to. Yun nga issue eh. Feeling ko nitong mga walang yang to, cool kids sila, yung lahat ng sabihin nila, lahat ng ginagawa nila, tama lang. Yun ang problema. Ano ho ba yan? Litanya ho ba yan ng isang leader ng isang napakalaking religious group sa ating bansa na sambitin sa kanilang bibig na kung saan ginagamit din nila yan para mangaral. Yari tayo dito. Ito ho talagang pinakaano natin kasi hiwalay yan eh. Ayaw natin pakialaman yan eh. Ito na, kumbaga nagtatanong lang naman ho tayo. Tama pa ho ba itong mga ginagawa na to ni Atras Abante? Para doon, hindi ko siya sisiraan. Yung mga miyembro niya, sila magdidesisyon para dyan. Wala ho tayo dyan. Kumbaga nagtatanong lang tayo. Kung kayo, base dito sa post nitong nagbabasa lang tayo dito at pinakinggan ko lang yung sinabi nitong Atras Abante. Di rin natin kiniklaim dito na kung ano man yung tayo natin sa mga pinapaniwalaan. Wala ho yun. Bilang isang leader ng isang malaking religious group at kung tawagin itong si Atras Abante, bishop, bibig ho ba ng isang bishop na, sa tingin nyo ho ba, ganito ho ba dapat ang bibig ng isang bishop na kung saan pinangangaral ang salita ng Diyos? Pakinggan ho natin ulit. Hindi po. Doon na lang sa bikutan natin that Tony Roque should be detained in the Women's Correction Act. Wag ganon, sir. Ang baboy ho ng mga litanya no yan. Actually, pinanood ko ho yung bago ho natin, nanonood ako kanina doon sa kanyang mga preaching, no? Pinapakinggan ho natin yung mga preaching niya. Yung angas niya, yung tindig niya, iba ho talaga. Pati doon sa kongregasyon niya, kalimutan ko, Commodore, yung binabanatan niya, Commodore. No, Commodore, yung the way na magsalita siya, marami ho tayong kilalang bishop. Yung iba, magaling. Yung iba,
Pero hindi ho ganyan magsalita. Ayun na nga mga kababayan, kung di nyo pa ho napanood tong video na to, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Magkita-kita na ho tayo bukas. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Palakpakan naman.